bago niyong kasalo sa almusal. Tol! Ang inyong kaangkas sa biyahe. Tol! Kasama mo sa trabaho. Tol! Kadyang ninyo sa umaga. Tol! Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino at Miss Wayne Hidalgo. Narito na ang Tol! Tolentino Online. Laging turo sa atin ng magandang Lunes ng umaga, mga tol. Ngayon po ay January 21. Ayan, ito po si Weng Hidalgo. At syempre, maya-maya lang ay makakasama natin ang tol ng bayan, si Tol Francis Tolentino. Kumusta po ang inyong umaga? Kayo po ba'y nagdasal na at nagpasalamat para sa biyaya ng buhay? Siyempre, Lunes na naman. Simula na naman ang panibagong linggo. Panibagong pag-asa, panibagong challenges na kailangan nating harapin. No? Marami naganap ng weekend. Kumusta ang inyong weekend? Naka-get over na ba kayo sa pagkapanalo ng ating boxing champ? Na naman. Congratulations kay Senator Manny Pacquiao para sa muling pag-uuwi ng kampyonato, di ba? Tinaro niya si Adrian Bronner sa score na ilan ba yun? Doon sa iba't ibang judges sa kanilang tatlo, yung dalawa ay nag-score ng 116-112. Yung dalawa yon, yung isa naman ay 117 versus 111. So, ayan. So, pinoprotesta pa yata ni Bronner na dapat daw siya ay panalo. Everybody out there knows that I beat him. Yun ang sabi niya. Hello? Diba? Parang sinabi nga ni Senator Pacquiao, dun pa lang sa 9th round ay pwede niya nang ma-knock out. Pero pinagsabihan daw siya ng kanyang team na easy lang, don't be careless, dahil baka mag-counter itong si Bronner. So, bagamat hindi siya knockout, diba? At least, sabi nga nila, age is just a number. Yan, napatunayan ni Senator Pacquiao na sa edad na 40 ay kaya-kaya niya pang makipagsabayan sa isang 29-year-old boxer, diba? So, congratulations muli kay Senator Pacquiao at of course sa buong team ng Pacquiao. Ayan. So, eto, maraming salamat ha. Ito sunod-sunod na po yung nagme-message dito sa ating Facebook page dito sa sa Facebook page natin DWIC 882 page. Ayan. Tapos, ating text line ay 0918-350-2378. Marami pong salamat. Sunod-sunod na po yung mga nagme-message sa atin, sa mga tol natin na nandito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo at maraming salamat sa inyong pagtutok. At syempre, doon sa mga tol natin na nasa iba't ibang sulok ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo. Nasan man po kayo. Maraming salamat. Ayan, samahan niyo po kami ngayong araw na to para sa mga balita at opinyon na dapat nating pag-usapan kasi ngayon po ay ngayon din ang araw ng plebisito doon sa ARMM para nga doon sa Bangsamoro Organic Law. Ayan, ipagdasal po natin na maging mapayapa itong plebisito na ito buong maghapon. Mamaya po yan magsisimula ng alas 7 ng umaga. So magkabalitaan tayo. Meron ba tayong tao doon na pwede nating makausap sa nasa ARMM? No, kung meron lang para at least kung makapagbigay ng update bago magsimula mamayang alas 7. Ayan. Pero alam naman natin over the weekend talagang nakatutok ang PNP, ang AFP, ang DND, nandun sila lahat para siguraduhin na payapa ang plebisito. Ayan.
So, ayun nga, dahil nga nanalo si Manny Pacquiao, alam nyo ba, na in fairness sa kanya, dapat daw sa Tuesday siya uuwi. Pero hindi pa siya makakauwi dahil dadaan pa siya sa Hong Kong dahil papanoorin niya yung basketball game ng kanyang anak na si Jimwell. Ayan, di ba? So, magpapakatatay din muna siya matapos siyang manalo. Siguro, deserve niya rin naman yun, no? Dahil kailangan niya rin mag-relax talaga with his family and ipakita yung suporta sa kanyang anak na merong basketball game. Mahilig daw siya sa basketball, pero mukhang secretly nagba-boxing din siya dahil mayroon daw siyang copy ng lahat ng fight ng kanyang tatay na si Senator Manny. Pero sinabi ni Senator Pacquiao na medyo malungkot siya dun sa dahil minsan daw nahuhuli niya tong anak niya na nag-shadow boxing dun sa kanyang kwarto. Wala nga daw gamit na pang-boxing doon sa kanilang bahay. Ang meron sila ay basketball court. Pero syempre, hindi naman natin masisi, di ba? Dahil yun yung kinalakhan ng bata, di ba? O yan, so congratulations din sa Pacquiao family. So ito, sa kanyang pagkapanalo, yan, binati ni Pangulong Duterte si Senator Manny Pacquiao sa kanyang laban kay Adrian Broner sa kanilang laban nga sa Las Vegas, Nevada. Nanatiling WBA welterweight champion si Pacquiao matapos talunin si Broner via unanimous decision sa score na yun nga 117 versus 111, 116 versus 112 doon sa dalawang judge. Sinabi dito, the palace is one with the entire Filipino people in celebrating Senator Manny Pacquiao's successful WBA welterweight title defense over American Adrian Broner. While 11 years older than his opponent, the 40-year-old pambansang kamao displayed his vintage form just like in his heyday and dominated Broner, who went back pedaling in full 12 rounds of battle ayon kay Presidential Spokesman Secretary Salvador Panelo. Iba raw talaga ang galing ng Pilipino. Muli na namang ipinakita sa buong mundo ni Senator Manny Pacquiao ang kanyang galing sa boxing. Yan naman ang sabi ni Special Assistant to the President, Bongo. Maging ang mga kasamahan ni Pacquiao sa Senado ay nagpaabot ng pagbati sa pambansang kamao sa kanyang panalo. Ayan. Kasi nga, di ba, kapag parang medyo huminto na naman yung mundo dahil lahat tumutok, nanood kay Manny Pacquiao doon sa kanyang laban. Medyo late na nagsimula dito doon sa regular screening o sa TV natin papanoorin. Para alas 3 na yata yun, no? Alas 2:30, diba? Pero syempre parang alam na ng lahat kung anong nangyari, diba? So, ayan, binati naman daw siya ng ating pamahalaan. Okay. Sa ibang balita naman, inaasahan ngayon ang BOL dyan sa ARMM. So, sinasabi dito, nakataas na ang seguridad sa Mindanao kaugnay ng gagawing plebisito ng Bangsamoro Organic Law ngayong araw. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, nagpadala na sila ng karagdagang puwersa ng militar at pulisya sa mga highly contested areas tulad ng Cotabato City at Isabela Basilan na magdamag na magbabantay, magpapatrolya at magmumonitor sa banta mula sa iba't ibang teroristang grupo tulad ng BIFF, ASG, Dawla Islamic at iba pa. Tiwala rin ng kalihim na mananalo ang yes sa BOL dahil ang buong autonomous region in Muslim Mindanao ay boboto habang ang maliliit na lugar lang tulad ng Hulo ang posibleng hindi bumoto. Samantala sa February 6, ang Lanao del Norte naman at North Cotabato ang sasali sa plebisito. Ayan. So putulin ko muna itong binabasa ko. Nandyan na sa ating linya ng telepono habang papunta po dito sa studio ang ating Tol Francis, good morning. Nasaan ka na ba? Ay, magandang umaga. Nasa daan pa ako kasi na-interview din ako nung isang istasyon, tumigil ako. Kaya nawawalan kasi ng signal, tumabi-tabi muna kami. So, ito ngayon, papunta ako dyan, kukahabot tayo. Nandito ako sa sakyan na. So, magandang umaga. Yung binabalita mo, talagang inaantabayanan ng buong bansa yan. Sana ang dalangin natin ay maging matahimik ang proseso ngayon sa Bangsamoro area, lalong-lalo na sa Cotabato City kasi kanina umaga may naganap na pagsabog ng isang bomba doon sa
harapan ng bahay ng isang judge sa Cotabato City. So hindi dapat ito makatigil ng proseso doon at maalarma yung ating mga kababayan sa Cotabato City. Oo nga. So, ayun naman, sinabi nga dito na nagdagdag ng puwersa ang AFP. Papangyari lang yan, Tolweng, ngayong umaga. Hindi binalita ko. So, hindi dapat makaalarma yan. Dapat ngayong alas 7. Mahaba na raw ang pila doon sa mga ibang mga presinto. Pero ngayong alas 7, pagbukas yan, siguro dapat maging normal lahat yan. At maghapon naman ito, pagkatapos nga yung 39 barangay sa Lanao del Norte at yung sa North Cotabato na nabanggit mo kanina. Pero sa dito daw, sa sandaling mag-no ang dalawang syudad, nangangahulugan umano ito na mananatili sila sa ARMM. Ito yung Lanao del Norte at saka North Cotabato. Kasi sa hindi Feb 6 naman pa sila, 39 no? barangays lang yun. 39 barangays. Yung sa Lanao del Norte. Oh. Okay. So, nilinaw naman nila rin sana na kung hindi makakasama sa DOL ang North Cotabato at Lanao del Norte, ay wala pa rin silang anumang makikitang adverse development dahil nangako sa kanila ang liderato ng Moro Islamic Liberation Front na rerespetuhin anuman ang kalalabasan ng DOL plebiscite. Ayan. Gano'n na nga. Dapat irespeto ng liderato ng MILF kung anong resulta. Ganon din yung mga nandoon sa mga barangay na nabanggit natin, yung 39 at yung sa North Cotabato, kung ano man yung magiging resulta. So talagang demokrasya ito pati yung kung ano yung magiging resulta sa Basilan City at sa Isabela City at maging sa Cotabato City. Ayan. So, ipagdasal natin yung maghapong kapayapaan dyan sa Ang resulta naman ito, kapayapaan din dapat. Yan ang gusto ng lahat. Ayan. So ito pa, meron pang balita dito na bilang suporta sa kahilingan ni Pangulong Duterte, isinusulong ni Speaker Gloria Arroyo ang panukalang pagbaba sa age of criminal liability sa 9 years old sa halip na 15 years old. Ayan, sinabi na. Tama, kasi ang merong isang salita dito na hindi nabubuksan, hindi ko alam ang Tagalog term. Ang tawag po dyan, kasi kasama yan sa pinag-aralan ko noon yung International Rights of the Child. So, ang tawag po dyan, age of discretion. Kung ang isang bata ay naintindihan na ang pagkakaiba between the right and no, right and wrong, ay palagay ko yun ang sinasabi na meron na siyang discretion at pwede na siyang maging criminally liable. Halimbawa, alam mo na masama ang pumatay sa edad na 10 o 9, pwede ka na maging liable. Pero kung wala ka pa sapat na huisyo, yun yung sinasabing wala ka pang liability. Pero historically, alam na sa mga iba't ibang bansa, talagang yun ang edad. Meron nga, ang Iran, 6 years old, napakabata. Pwede ka nang masintensyahan, pero napakabata naman nun. So, marami ng historical accounts niya kung bakit ganun yung edad. Kasi nga naman, ginagamit ng masasamang tao, masasamang loob, yung edad ng mga bata para gumawa ng krimen para naman walang liability at maging sila ay maging ligtas sa batas, sa kamay ng batas. Kasi ang ginagawa ng mga kriminal di ba, itong mga paslit yung ginagamit sa pagnanakaw, inilulusot sa mga maliliit na butas, ganyan. So, ito namang bata, akala nila tama kasi after nun, meron siguro silang share doon sa kung halimbawa pag nanakaw yan, doon sa mapagbebentahan, bibigyan sila ng kita. Masyado nga matanda yung 15 years old, yun yung Pangilinan law, sinasabi ni Presidente, si Senator Pangilinan na nagtulak niyan at masyado mataas kasi sa ibang lugar, 10, 11 talagang may sapat na wisyo na alam na kung ano yung tama sa mali. Ito sinasabi, yung panungkala ay nakabinbin sa naturang komite simula po nung July 27, 2016 pa pala ito. Matagal-tagal na rin to. So, hindi ko alam kung aabot pa yan kasi pa-recess na rin ng Kongreso at magkakampanyahan na. So, abangan po natin yan. Kung ano magiging resulta. Hanggang ngayon sa budget pa sila nakatutok. Oo nga, kasi yung budget yung kanilang kailangan daw asikasuhin dahil kung hindi, talagang mabibinbin na ito ng husto. Marami pa namang umaasa doon sa budget na yan. Lalo na yung mga increase doon sa sweldo ng mga maraming kawani ng pamahalaan, diba? Pero ang pinagbigyan na ata yung mga LGUs para binigyan na ng go signal ng DBM na ilabas na yung increase.
Ayan. So, Tol, habang papunta ka dito, wag mo muna ibaba. Tayo'y mag-break kahit muna. ulit tawagan niyo ako para mabasa mo ulit yung ibang mga nagbabagang balita natin. So, mag-break muna tayo. Time check ay 6:50 na po ng umaga. Ng umaga, mula sa mga good news na kay Senator Manny Pacquiao, tayo po muna medyo mag-konting not so good news ito. Kasi panibagong oil price hike ang aasahan ngayong papasok na linggo. Ayon sa ilang oil companies, posibleng maglaro sa 30 hanggang 40 kada litro ang itataas sa presyo ng diesel habang nasa 10 centavos hanggang yung 30 kanina, 30 centavos po 10 centavos hanggang 20 centavos ang increase naman sa kerosene. Wala naman daw inaasahang pagtaas sa presyo ng gasolina. Pero sakaling meron man ay posibleng hanggang 10 centavos lang kada litro. Batay sa record ng Department of Energy, ito na ang ikatlong sunod na linggo ng oil price hike matapos ipag-utos ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ang pagbabawas ng oil production. Sa ngayon, higit 1,000 na mula sa 8,600 na gasolinahan sa buong bansa ang nagpataw ng ikalawang round ng fuel excise tax. Ayon sa DOE, nagpatupad ng second tranche ng excise tax ang naturang mga gasolinahan makaraang maubos na ang kanilang mga inventaryo ng petrolyo na inangkat nila mula pa noong nakaraang taon. Dahil dito, nadagdagan ng 2 piso ang kada litro ng gasolina at diesel habang piso naman kada litro ng kerosene at liquefied petroleum gas. Ayan. Tol, nandiyan ka ba? Dito pa tayo. Oo, ayan. Anong masasabi mo dyan? Bawing-bawi na naman doon sa ginawang rollback nung nakarang taon. Kasi ito, last week, nagtaas na naman. Yun, balik-balik lang. Tataas na naman. Ano ba naman yan? Pero... So, dapat siguro ngayon, yung mga ganyang kaganapan, handa rin yung ating, DTI na naman, pantay presyo lang talaga. Kasi iba yung food inflation, yun ang nakaka-apekto sa sikmura. At malaking ang bawas sa purchasing power ng ating mga kababayan kung may epekto ito sa presyo ng mga bilihin sa palengke. Mm-hmm. Kasi bukod dyan, kaugnay ng balitang yan, sinasabi naman dito dapat yung mga fishermen din, meron silang fuel subsidy. Hindi lang kasama talaga yan, yung mga naglalaot sa dagat. Pero pasalamat muna ako dun sa mga host ko kahapon, si Chairman Caloy de Jesus ng Barangay Dos Tondo, Manila at mahigit kalahating araw po ako sa piyesta ng Tondo kahapon ng Santo Niño. So maraming salamat sa mga nakasabay ko po ng mga barangay chairman ng Tondo, sa Santo Cristo, sa lahat yung mga nandun sa karatig ng simbahan ng Santo Niño sa Tondo. Kasama si Consial Peter Ong ng Lungsod ng Maynila at yung mga reservist natin doon at lahat ng mga tumulong para maayos yung kapistahan ng Tondo. Taon-taon po, nandyan din po ako, Tolweng. Nakakarami na ako sa Tondo. Tapos ito, sinasabi, kaparehong balita niya mahigit 1 milyon naman daw yung mga devotees ng Santo Niño ang dumalo naman doon sa Cebu City para doon sa pagdaraos ng Sinunog Festival. Ganun din. Sabay-sabay kasi yan. Meron din tayong isang imbitasyon na hindi napuntahan, Santo Niño sa Kabangkalan, at yung kagabi po ay sa Malasike, Pangasinan. Hindi na natin napuntahan kasi ating gabi na at nagpadala na lang tayo ng proxy. Pero noong sa araw, nandun po tayo sa lungsod ng Lipa, doon naman sa kanilang 227th year Foundation Day ng Lipa City. So congratulations po sa inyo. So, babalikan ko lang yung kanina yung sinasabing fuel subsidy din para sa mga mangingisda. Kasi sinabi, posibleng pagkalooban ng pamahalaan ng fuel vouchers ang mangingisda para mapababa naman ang kanilang operating cost. Makarang ulat ng mga manufacturer ng canned sardines na mananatiling mataas ang presyo ng isda. Pero pakiusap nga nitong si DTI Secretary Ramon Lopez, hiniling niya sa mga ahensya ng mga producer ng canned goods na i-roll back ang kanilang presyo dahil tapos na ang holiday season. Kasi, at saka marami pa silang stock. Oo. So, kung sana gamitin yung pagtaas ng presyo ng langis. Tolweng, hindi yan ang pinangangambahan ko. Ang pinangangambahan ko ay yung imported, yung mga karne norte, yung mga iba't ibang dilata na galing sa ibang bansa na di naman isda lang, baka tumaas pa yan. So, yun dapat mabantayan ng DTI. Kasi nung isang araw, meron ako napakinggan na may posibilidad daw na magkaroon ng epekto dyan, lalong-lalo na pag naipasa yung ROS Tarification Bill. Yun ang hindi ko pa maunawaan
kung ano yung naging connection nun doon sa presyo noong imported na dilata. So, yan po siguro ang dapat tutukan ng DTI ngayon. Oo nga, dapat may makausap tayo kasi tapos na yung holiday season, 'di ba? So, yung sinasabing dating mga presyo ay hindi magtataas panibagong pagtaas ng presyo ng gasolina baka samantalahin din na magtaas naman sila ng kanilang mga presyo ng kanilang produkto, 'di ba? Tama yan, Tolweng. Ito naman, isa pang balita, pinangangambahang kulangin o kapusin ang Pilipinas sa influenza vaccine o bakuna laban sa trangkaso. Ito ang siniwalat ni dating Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases President Rotjean Solante kasabay ng babala ng World Health Organization na posibleng kumalat muli sa buong mundo ang influenza o flu ngayong taon. Ayon kay Solante, ang pagpapabakuna pa rin ang pinakamainam na paraan laban sa mga sakit na maaari namang maiwasan. Subalit sa kakulangan ng flu vaccine ay dapat nang tutukan ng gobyerno ang pagbibigay lunas sa tumataas na bilang ng nagkakatrangkaso. Mayroon pa anyang hanggang Abril o Mayo ang bansa bago makatanggap ng mga karagdagang vaccine supply. Samantala, dinagdag ni Solante na maaari pa namang gamitin ng mga nalalabing bakuna subalit kailangan ng maglatag ng hakbang ang Department of Health sa tumataas na bilang ng mga pasyenteng nagkakatrangkaso. Ayan. Oo, marami nga ngayon kasi minsan malamig. Oo. Diba nung isang araw, nung Sabado, 19 degrees ang Metro Manila. So, hindi natin ako. Minsan mainit, minsan na malamig. Ngayon, may bagyo naman sa Surigao. So, yun na siguro. Kaya, sinisipon yung iba. Ako nga, sinisipon. Tapos, magkakatrangkaso yung iba. So, tama yung babala na yan. Dapat paghandaan din ng ating Department of Health itong kung magkakaroon ng mga trangkaso. Kasi usually, sinasabi nila maraming nagkakantrangkaso pag mga June, July. So dapat daw yung flu vaccine ay binibigay mga bandang May para umi-epekto na siya pagdating ng rainy season. Pero parang ngayon yata, hindi na ganun no? Parang mas maaga. So, ang ano din dyan, preventive measure ay yung kumain ng masustansyang pagkain, lalo na yung mga vitamin C para makaiwas sa trangkaso, diba? Tama ka. Ayan. So, ito pang balita natin. Ito tungkol kay Amang. Yan, naglandfall ng bagyong Amang sa Siargao Island linggo ng gabi. Bandang 11 p.m. sa advisory ng Pag-asa, tumama sa kalupaan ng Siargao ang naturang bagyo bandang alas 8 ng gabi. Huling namataan ng bagyo sa layong 80 kilometers northeast ng Surigao City, Surigao del Norte, bandang alas 10 ng gabi. Nanatili naman ang lakas nitong 45 kilometers per hour at pagbugsong 60 kilometers per hour. Dahil dito, asahan na ang katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan sa Caraga, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Davao Oriental, Compostela Valley, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Negros Provinces, Northern Cebu at Bohol. Ayan, malaki ang posibilidad ng pagbaha at landslide sa mga nabanggit na lalawigan. So ingat po yung mga kababayan natin dyan. So doon kaya sa ARMM, yung uulanin ba itong plebisito ngayong araw na to? Sana wala hindi, no? Wala. Sana wala epekto. Pero dahil dyan, hindi daw bababa sa 2,000 na pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan sa Visayas at Mindanao. Sa 8 p.m. data ng Philippine Coast Guard, nasa kabuuang 2,628 na ang bilang ng mga pasaherong naipit sa mga pier sa Central Visayas, Northern Mindanao, Eastern Visayas at Southern Visayas. Ito ay bunsod ng umiiral na sama ng panahon na bagyong Amang. Maliban sa mga pasahero, 222 na rolling cargoes, 38 na vessel at 8 motorbangka ang hindi pinabiyahe sa mga pantalan. Bandang alas 7 ng gabi, huling namataan ng bagyong Amang sa 135 kilometers east ng Surigao City sa Surigao del Norte. Ayan. So, ayon daw sa Philippine Coast Guard units, ukol sa striktong implementasyon ng Memorandum Circular 0213 guidelines sa movement ng vessels during heavy weather. So, ingat po kung hindi naman ina-advise lalo sa ating mga mangingisda. Mangingisda, wag muna. Basahin ko lang tol, itong, alam mo, sunod-sunod yung mga nag-message na dito sa Facebook ng tol, no? Dito sa DWIC.
Ang bilis, sunod-sunod kanina yung opening pa lang natin. Sabi nila dito, ito si Rachel Hernandez Iska Nicodemus. Hello from Sydney, Australia. Si Joselito Ronda, magandang umaga po. At si Sammy magandang Comillas. umaga. Yes. Australia. Oo, tapos si Joselito Ronda from Albay. Tapos, Magandang umaga. ang mga kababayan mo to doon, ha. Si Eli Guerrero Nazareth sa Kamay Group Support You. Sa Kamay Group Support You, Chairman. Sa Kamay Group, ito yung mga tinulungan ko nung MMDA ako. Kasi ito yung at naman natin sweldo, nagkaroon ng kaunting pabahay yung iba. So may nagawa naman tayong improvement doon sa living conditions ng ating mga kawaday sa MMDA na nandoon tayo. Sila yon, mga sa Kamay Group. Saan lugar itong sa Kamay Group? Ano yan parang labor organization, employees organization. Okay, yan. We support sa MMDA, you. sa MMDA yan, Kasi ang MMDA, may mahigit 7,000 empleyado. Marami sila, ha? So, marami, at natulungan po natin ng marami po dyan. Ito pa si Windsor Osebro, magandang umaga po. Si Gina Araw Arevalo from Legazpi City, Albay. Good morning, si Abit Barret. Ay, maraming nakikinig na tiga Albay. Alam ko, nagkaroon ng evacuation ng isang araw dahil doon sa ulan-ulan, doon sa ibang areas. Mag-ingat lang po tayo. So si Abit Barret, wow, my senator, good morning. Hi, good morning. Sabi ni Rachel Iska Nicodemus, galing ni Manny, Joselito Ronda, talo na yan si Bronner Madaya pa. Tapos magandang araw po, tulad po ni Pacquiao, 100% you're a winner, sabi ni Del Cabasi Rojas. Salamat. Sabi naman ni Maisy de la Rhea Paraiso Mordido, good morning po, good morning din sa Senator Francis Tolentino. I'm watching here from Tagaytay. Ayan, kababayan mo. Good morning. Lalang tayo. 6:26 na sa akin dito, Tol, sa Rilo dito. Ewan ko kung nandito pa lang ako sa Magallanes. So alam mo ang problema nito, nakikita ko, Tol. Nag-oppose ako doon sa pagsasara ng Pantalion Bridge, yung sa Rockwell, kasi nga palalaparan. Sarado nung ng DPWH noong January 19. Ito na siguro yung mga epekto noon, kasi yung iba maghahanap ng ibang dadaanan, di ba, balik uli sa Guadalupe Bridge. Kahit southbound yun o northbound, talagang magsisigi pa na ito. So, ito na siguro, maaga pa naman, ito yung unang Lunes, pakatapos ng pagsasara ng Guadalupe, ng Pantalion Bridge sa Rockwell, tumatawid na Makati to Mandaluyong. Ito na yung nararamdaman ko siguro ngayon. So very slow moving ba? Nandito pa tayo, approaching Magallanes pa tayo, 6:27 na. So, paano ka? Pero takbo lang ako. Tingnan ko kung hanggang saan tayo makakaabot nito, Tolweng. Kaya yung mga nakikinig natin, talagang papunta ako ng DWIC. Ito, medyo mahigpit-higpit na itong galawan dito. Siguro talagang nakakontribute ito kahit 15% itong closure ng Pantalion Bridge. At 30 months po yan gagawin. 30 buwan. Napakatagal yan, Kuya Eddie. Napakatagal niya, kaya hindi ko alam kung ano yung, pero tayo tumutol po dyan dahil sa palagay ko hindi dapat isara dahil hindi naman sira, palalaparin lang. Gumawa na lang sana ng bagong tulay. Dahil yun naman partial closure sana, no? Hindi, grant yun ng China Tayo ang patuturuin kung saan natin gustong ilagay. Sana so, kung pwedeng ilagay doon sa Santa Ana area, kung saan man. So, na hindi isasara yung Pantalion Bridge. Hindi naman requirement na isara yun at yun ang palaparin. Ang grant ng China ay maglagay ng bagong tulay. Hindi pwedeng ilagay kahit saan. So sayang, nanghihinayang ako dahil yung 30 months na yon ay matagal-tagal yun. Halos yan ay 3 taon na. So, at yung pagbaba pa naman ng Mandaluyong at Makati, masikip yun, kaya mag-i-imbudo rin kahit 4 lanes yun. Kaya nga. So, ito, nakakalungkot. Ramdam natin dito ang traffic. 30 months ito. Sana ma-reconsider yun, no? Para naman hindi makaabala. Sinara na Baka binabakbak na nila ngayon. Binabakbak na nila. So, sayang talaga. Siguro, merong ibang technical details na hindi ako alam. Pero bilang dating MMDA chairman, alam ko po yung kahalagahan niyang Rockwell Bridge na 11 years old pa lang. Ayun, sige Tol, hintayin ka namin dito sa makakaya. 6:29 na ngayon mga Tol, at
yung mga papuntang northbound ng EDSA ay talagang mabigat-bigat na ito. Tayo po ay nagtsatsaga-tsaga lang na tumatakbo ngayon at talagang may kabagalan itong Magallanes. So wala tayo magagawa dyan at ginusto ko man pumunta dyan, nandito pa ako ngayon. So, Tol, balikan niyo ako maya-maya konti. Sige. At ituloy mo lang yung napakagandang programming natin. Okay, sige. So, paalala muna tayo, 6:32 na ng umaga. Mga tol, nasa kalahating oras na po tayo ng ating programa. Ito, dumagsa ang mga deboto nitong linggo sa Tondo, Maynila para sa taunang pista ng Santo Niño de Tondo. Bitbit ang kanilang mga imahen, maraming deboto ang nag-abang sa gilid ng Santo Niño de Tondo Church para tumanggap ng basbas. Ayon sa debotong si Arlene Lara, hiling niya sa imahen ng Batang Jesus ang magandang buhay at malusog na pangangatawan. Nagkaroon din ng prosesyon na dumaan sa mga kalye ng Herbosa, Velasquez, Perla at Santa Maria sa Maynila. Sinabayan din ang pesta ng Santo Niño ng sabay-sabay na pagbinyag sa mga bata. Ayon kay Angie Sedenya, pinili niyang mapabinyagan ang anak sa mismong araw ng pista para maging modelo raw ito ng Batang Jesus. Tema ng pista ngayong taon, ang kabataan ni Kristo, malakas, marunong at banal. Samantala, sa Cebu naman, ayon kay Chief Superintendent de Bolsinas, Regional Director ng Cebu PNP, umabot sa 1.5 million ang crowd estimate ng kanilang tanggapan sa mga dumalo sa nasabing prosesyon na inabot ng 4 na oras. Inamin din ni Senas na naging hamon sa kanila ang paglalatag ng seguridad at crowd control, lalo na't marami ng local foreign tourists sa nasabing okasyon. Actually, nagkaroon yata din ng signal jamming doon noong sa pagdiriwang na yan para nga naman maiwasan yung mga pagpapasabog gamit ang cellphone. So ayan, nasa linya pa rin natin si Tol Francis na unti-unting umuusad sa trapiko. Tol? Opo, nandito pa tayo sa dito pa tayo sa Pagsiyanis nga. Oo. Bale, ito, patuloy tayo sa ating balitaan, yung naiuwi na sa Pilipinas ang mga labi na mag-asawang Pilipino na nalunod habang nasa honeymoon sa Maldives. Ang mga labi ni Leomer at Erica Joyce Lagradilla ay sakay ng Etihad Airways na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport na kung alas 3:21 noong Sabado ng hapon. Sumalubong sa NAIA ang mga magulang ng mag-asawa at mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ikinasal si Leomer at Erica Joyce noong December 2018 at pumunta sa Maldives para mag-honeymoon pero nalunod umano habang nag-snorkeling. Dating nagtrabaho si Leomer sa Jeddah habang si Erica ay sa Singapore. Ayon sa pamilya, Lagradilla dadalhin ng mga labi ng mag-asawa sa Lumban, Laguna para sa burol habang si Erica ay sa bayan ng Santa Cruz naman ang burol. Nakatakdang ilibing mag-asawa sa January 26, 2019. Napakalungkot ng balitang ito, di ba? Yung sabi na high school sweethearts daw ito, Tol. Tapos, malungkot nga yan. pinag-ipunan daw nila ng matagal yung kanilang honeymoon dahil yan talaga ang kanilang dream honeymoon, yung doon sa Maldives. Kaso, doon pa sila nasawi. So talaga nga naman, till death do us part. Sabi nila. Malungkot yan. So nakikiramay po tayo sa pamilya nitong si Erica at si Leomer. Ayan. So, sa susunod, mag-ingat po kasi hindi natin masabi kung kailan yung aksidente. Lalo yung mga lugar na hindi naman natin kabisado. Malayo na yun di ba? Oo, tsaka kung nag-snorkel lang, wala bang nagbabantay doon, yung ang tawag dito? Lifeguard. Lifeguard doon sa area. Kasi kung snorkeling lang, mababaw lang, nasa ibabaw lang sila ng tubig Malalim talaga yung lugar na yan kasi dyan nga, yung mga convention tungkol sa climate change, yan ginaganap Yan yung sample ng isla na palubog ng palubog. Yan yung laging laboratory pag pinapakita negative effects ng climate change, yan Maldives. Yan yung talagang inches ang lubog taon-taon because of the effect of climate change. Kaya lahat yan nag-iipon yung mga scientists, lahat ng nangunguna dito sa Climate Change Initiative para ipakita na talaga lumiliit kasi ang Maldives dahil sa climate change na sinasabi nila. Kaya medyo malalim ng lugar na yan. So gusto pa naman pumunta dyan someday. Ano kaya yung best season na pumunta dyan, di ba? Hindi ko alam yung area na yan Talaga pag yung mga area ng Indian Ocean medyo malayo na yan
Oo. But in fairness naman din sa Maldives, tumulong sila doon sa Oo. pagpapauwi. Saka Ayan. nagpadala kagad ng condolence at sila ang Oo. nagpadala sa mga kababayan natin. So, naging ano naman sila kasi talagang siguro tourism industry lang ang inaasahan din nila. Tsaka hindi naman din nila ginusto ang pangyayari Lakas ng mga- yan. Oo. Oo. Samantala ito, isang sad news din. Pumanaw na ang pinakamayamang tao sa Pilipinas at may-ari ng SM na si Henry C. Sr. sa Ay, edad nakikiramay po tayo 94. kay Ayan. Mr. Henry C. Oo. Yan, yumao si C matapos na hindi ito magising sa pagkakatulog. Ayan. Maraming natulungan na yan. Maraming taong natulungan sa kanyang bilang philanthropist, sa kanyang mahabang paglilingkod na rin sa bayan. Dahil yung Shoemart, talaga nagsimula yan. Shoemart sa Carriedo Oo. Maliit na tindahan lang yan. Yung Hanggang sapatos lang napunta sa talaga. malalaking mall. Oo. Oo. So, ayan. So, at least, diba, yung peaceful, yung kanyang pagpanaw at tulog lang siya, walang mga, yung nahirapan ba siya, o ano, walang ganon, diba? So, si C ay kinilala ng Forbes na pinakamayamang negosyante sa Pilipinas na mayroong estimated net worth na $19 billion. Sinasabing ipinanganak si C sa isang mahirap na pamilya sa Anque Village sa Jinjiang City, Fujian, isang probinsya sa China noong October 25, 1924, kung saan ang mga magulang niya ay sina Henry H. C. at Tan O. Sia. Nagtapos siya ng kanyang secondary education sa Chiang Kai-shek College. Nakuha naman niya ang Associate of Arts degree in Commercial Studies sa Far Eastern University noong 1950. Taong 1958 ay nagsimula si C sa isang maliit nga na shoe store sa Palangka Street, Quiapo, sa Maynila na siyang pinagmulan din ng higanteng SM Prime Holdings ngayon. Noong November 1972, ang maliit na shoe store ay naging SM Quiapo na siyang unang stand-alone department store. Noong 1985 naman, itinayo ang unang SM Super Mall at SM City North EDSA. Mayroon din siyang 7 mall sa China, ha? Si C ay binansagan ding Taipan ay ilang beses na kinilala bilang richest man of the year sa Pilipinas. Ginawaran siya ng honorary doctorate sa business management ng De La Salle University dahil sa pagiging pilantropo, kabilang na ang programa niya sa mga underprivileged and promising young Filipinos. Bukod sa stockholder sa isang malalaking kumpanya sa bansa, land developer at nasa larangan din ng real estate, hospitality, mining, education at healthcare, nagmamay-ari rin ito ng malalaking bangko tulad ng Banco de Oro at China Bank. Noong 2017, bumaba sa pwesto si C bilang chairman ng SM Investments Corporation. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang Malacanang sa pamilya C sa pagpanaw ng pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Ayan. Alam ko si Pangulo ay nakapunta na kahapon kagabi sa burol ni Mr. Henry C. Nakitaglamay na siya. Yun ang alam ko po. So, di ba, in fairness sa kanya, no, talagang masasabi na siya ang pinakamayaman pero marami siyang Pilipinong natulungan sa dami ng mga negosyo na kanyang itinayo, di ba? Marami siyang Pilipinong natulungan. May mga foundation din yan. Kaya... ay gumagalaw na ako, Tolweng. Andito na ako sa parte ng papunta na ng underpass ng Ayala. Nagalaw na itong EDSA pero hindi ko alam kung aabot ako dyan. Dahil 6:40 na. Nandito pa ako sa ilalim ng LRT naman tumatakbo rito, northbound, na punong-puno ng ating mga kababayan na papasok sa kanila mga tanggapan. Sige lang, best effort kahit sa goodbye lang makaabot ka kung sakali. Sana. So ito ngayon, nasa ilalim na ako ng underpass, Ayala, at tingnan natin kung saan. Nagalaw naman. Galaw-galaw naman dito. Pero syempre, ingat pa rin ha. Baka naman nagmamadali. Aabot naman tayo dito. So habang hinihintay ka namin, basahin muna natin itong mga nagbo-birthday. Itong si Barangay Secretary Melanie Canlas ng Kasaliwan, Makati. Si Barangay Chairman Luz Cruz sa Poblasyon, General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija. Si Barangay Secretary Ireneo Macaburas ng San Isidro, Zaragoza, Nueva Ecija. Barangay Chairman Elmer Dimaranan, Santo Tomas, Binyan, Laguna. Happy birthday po sa inyong lahat at pati kay Barangay Kagawad Ed Sayaw ng Balibago, Santa Rosa, Laguna. Kay Mayor Eduardo Ramos ng Pila, Laguna. At kay Barangay
Chairman Gregorio Punzalan sa Poblasyon 4, Laurel, Batangas, at kay Chairman Mario Masicat, Banadero, Tanawan, Batangas, kay Principal Maria Marta Selemen ng Lemery, Batangas. Ayan, happy birthday po sa inyo. Happy birthday sa inyo. Kay Barangay Kagawad Rico Hortaleza, 380 Zone 38 District 3 ng Maynila. Si Barangay Secretary Ronald Atcha, Zone 380 rin sa Barangay 38 din sa Maynila. At si Barangay Kagawad Jean Ray Ramos ng Zone 38 Barangay 379 sa Manila, at si Barangay Kagawad Josephine Acosta ng Zone 41, Barangay 406 sa District 5. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday po inyo. Mabuhay po kayo. Ayan. So, break muna ba tayo? Huling break. Break muna tayo, 6:42 na. Approaching naman ako rito ng lampas ng Bandia. So, papunta na ng Guadalupe. Tingnan po natin kung tayo makakaabot dyan. Break muna tayo. Oras 6:42 ng umaga. Welcome back. So ngayon, alamin natin yung daloy ng trapiko para malaman natin kung aabot ba si Tol Francis dito sa studio. Malalaman natin yan kay Charlie Nosares ng MMDA. Good morning sa'yo, Charlie. Yes, good morning din sa iyo, Samang Weng. Ganon din sa mga tagapakinig at sa mga oras na ito. Ang southbound ang EDSA, mabagal na po ang daloy ng traffic simula dyan sa may Timog flyover. Tuloy-tuloy dito naman sa may White Plains hanggang makarating sa may Ortiga Service Road. Ang flyover naman, maluwag pa ang daloy ng traffic. Subalit muli po tayo makakaranas ng pagbagal dito na sa may Shaw Boulevard hanggang makarating sa may Guadalupe Cloverleaf, pababa ng JP Rizal. Samantala, northbound ang EDSA, may bahagyang pagbagal na rin po nararanasan dyan po sa may FB Harrison hanggang Tramo, at muli pong babagal yan dito na sa may Malibay, paakyat na Magallanes sa flyover hanggang makarating sa may Dasmariñas sa Village sa Loading Bay. Pagdating naman diyan sa may White Plains, light to moderate po ang nararanasan ng mga motorista patungo naman sa may Service Road at U-turn slot sa ilalim ng Santolan flyover. Samantala dito naman po tayo sa may C5 Bata Katipunan. Ang southbound din ng Katipunan ay mabagal na rin po ang daloy ng traffic mula po dyan sa may Old Balara hanggang sa may Gate 3 ng Ateneo, at muling masusundan po yan pagsapit dito sa may Bisirano at Katipunan intersection. Nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic papunta ng Libis flyover. Tuloy-tuloy na po yan all the way to Market papasok ng Global City. Northbound din ng C5, may pagbagal na rin pong nararanasan dyan naman sa may Bagong Ilog papunta ng Lanusa, at muling babagal yan pagdating ng Eastwood paakyat ng Libis flyover hanggang sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Samantala, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2, at ipapatupad po yan sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo nating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa Tanggap. Yes po. May tanong ako kasi kanina, sinasabi ni Tol Francis yun nga, sobrang bagal ng daloy ng trapiko doon sa Magallanes. Northbound siya. Yan kaya ay isa na doon sa epekto ng pagpapasara ng Pantaleon Bridge? Posible po kasi yung hindi pa naman kasi yung Ayala Tunnel naman natin maluwag pa naman papunta dyan. Dyan lang po yan sa may Magallanes sa Loading Bay sa may Dasmariñas sa Village. Pagkalagpas naman po niyan, maluwag pa naman ang daloy ng traffic papunta ng Guadalupe. Okay. So yun, kasi hinihintay natin dito si Tol Francis na traffic daw siya kanina sa Magallanes. Doon lang po yan sa may part ng Magallanes. Okay, maraming salamat sa iyo, Charlie. Maraming salamat mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosares Nagulat. Okay, ayan po. So nalaman natin, wala namang bago, traffic pa rin. Pero yung northbound medyo maluwag pa daw sa oras na ito. Pero dun sa mga, syempre yung mga babiyahe papunta sa eskwela, sa trabaho, ayan, dapat nasa biyahe na po kayo at of course, mag-ingat po. Kung nagmamadali, wala po tayong magagawa kung traffic. Basta mag-ingat lang po at magbigayan po sa kalye. Ito. So, hintayin naman natin kung may makakausap na tayo sa Pag-asa para naman sa lagay ng panahon. Pero abang tinatawagan po natin ng Pag-asa ito, basahin ko na po yung ibang nag-message dito, no? Si Mark March Draus, good morning Pinas from Kingdom of Saudi Arabia. Si Ana Fernandez, sabi niya hindi matanggap, look at the takes. Bulag ba siya? Ito yung kay Droner kanina sinasabing hindi matanggap yung kanyang pagkatalo. Si Ruben Betke naman, sana magtrabaho na lang si Pacquiao sa Senado, sayang binabayad sa kanya ng gobyerno. Nagtatrabaho naman po
po siya. Si Butch Licos, good morning po, Senator Tol. Si Del Cabasi Rojas watching live here at Las Vegas, Nevada. Ayan, salamat po. Si Richard Orense, good morning po. At mabuhay po kayo. Congrats po, Pacman. Ayan. Si Gina Araw Arevalo, good morning, Senator Tolentino and Miss Weng. We will support you, Senator Tolentino. Pabate, Gina Arevalo, Barangay 18, Cabangyan, West Legazpi, Cabangyan West, Legazpi City. At si Arby Gabino, good morning. Army Gabino. Si Gerardo Bong Magbanwa, good morning po sa inyong lahat. Si Rachel Hernandez Iska, sabi niya, God bless Manny and his family. Si Bernadette Gamban, good morning. Watching DWHC Facebook. Tolentino, watching from Sorsogon City. Si Mean Escobido Ronquillo, I am watching here from Riyadh, Saudi. We will support you, Senator Francis Tolentino. God bless po. Si Gina Araw Arevalo, congratulations, Senator Manny Pacquiao, still the number 1 and the best boxer ever. Yan, si Egay Montoya, Ruben Betia, sino gusto mo si Trillanes kahit di kumuha ng sweldo si Pacman sa gobyerno, hindi siya magugutom, baka siya pa magpasweldo sa gobyerno. Hindi mo ba nakita yung magsasorbetes, mag-fishball, kumain lang sila, binigyan na yan ang pera, binigyan pa ng bahay. Ayan. Si Oscar Tolentino naman, good morning Tol, Tolentino clan from Aklan. At si Attorney Del Tolentino tungo, Attorney Tol Francis Tolentino tungo sa Senado, mga kababayan sa pinasuporta. Ayan, sabi. Si Lilibet Malto, good morning. Si Maria Teresa Iven, we will vote Francis Tolentino. Sabi niya, ito, alamin na muna natin yung lagay ng panahon mula kay Raymond Ordinario ng Pag-asa. Good morning, Raymond. Kumusta bang ating weather? Yes po, magandang umaga po. At para po sa magiging lagay ng panahon, ang ating update dito sa binabantayang si Bagyong Amang. As of 4 a.m. po, ang sentro ng Tropical Depression Amang ay tinatayang nasa layong 70 kilometers north of Surigao City, Surigao del Norte, or nasa 70 kilometers east-northeast of Maasin City, Southern Leyte. Nagtatagay pa rin po ito ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pabugso na aabot ng 60 kilometers per hour. Ito ay tinatayang kikilos pa rin ng west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil nga po sa Bagyong Amang, nakataas ngayon ang babala ng bagyo bilang isa sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Eastern Bohol at Northern Cebu at sa Surigao del Norte at Dinagat Islands. At tinatayan natin na magkakaroon pa rin ng moderate to heavy rains ang iiral dito sa Eastern Visayas, Central Visayas at Bicol Region ngayong araw. At bukas naman po, inaasahan pa rin natin na moderate to heavy rains ang ma-experience ng Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Patuloy pa rin po natin pinapayuhan at pinapaalalahanan ng ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na maging handa po sa mga posibleng pagbaha at pagguho po ng lupa. Dahil pa rin sa Bagyong Amang at ang pag-iral ng ating amihan, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na wag po munang pumalaot sa mga baybayin ng mga lugar na nasa signal number 1 at sa northern seaboards of northern Luzon and the eastern seaboards of Luzon, Visayas and Mindanao dahil po sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Raymond, meron ba tayong gale warning? Ngayon po, yung gale warning po natin is dito po sa may seaboards of northern Luzon, sa eastern seaboards po ng southern Luzon, Visayas and Mindanao, including po the eastern seaboards of central Luzon. So, hindi pwedeng maglayag sa area. Yun po yung pinapayuhan po natin na wag po munang pumalaot yung ating mga kababayan mangingisda on the eastern seaboards ng ating bansa dahil nga po sa Bagyong Amang at sa amihan naman po sa may norte. Okay, maraming salamat sa iyo, Raymond. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, wag po muna maglayag at sana marami silang nahuling isda ng mga nakaraang araw, ano. Ito, sige, 6:54 na ng umaga. Asa na ba si Tol, ano? Mukhang hindi na siya aabot dahil andyan na si Governor Aimee at saka si Madam Shalala para sa kanilang may sagot na susunod sa atin mamayang alas 7 ng umaga. Yan. So, si Tol Francis, ayan, nasa linya pa. Ano na, 6:52. Sio Boulevard na ako, malapit na. So, ang dating ko dyan, alas 7. So, baka hindi nakakahiya ng tumuloy. Ang report sa akin, nandiyan na si Governor Aimee. Baka maagaw ko pa yung programa niya. So,
hindi na siguro. Magkita lang tayo doon sa tapihan doon sa baba. So, sa ating mga tol, talagang tayo nandito at naka-agwanta na tayo. Dito na ako sa, napakalapit ko na. Oo. Siguro mga, Abot kamay na. Ako dyan, eksakto alas 7, nandyan ako. Napakalapit ko na sa ito na nga yung ito na yung DWIC sa mag-U-turn ako. So baka naman sa elevator ako magtagal. 6:53 na, no? Baka umabot ako. Umakit ako dyan. Oo. Alam naman ng mga tol natin na best effort talaga yung ginagawa mo. And then, dito talaga ako sa tapat na ng So, medyo maluwag yung sa Guadalupe, pero yung pa-southbound, mabigat po ngayon sa EDSA. Dahil na nga doon sa tinututulan natin pa rin na closure ng Magallanes, yung Pantalyon Bridge. Bale, ito makinig ka, meron tayo sa last few messages natin dito. Ilang minutes pa ba? Dito sa oras dito ay 6:56 na ng umaga so meron na lang 4 tayo. 4 minutes ako, 6:53. Pero nandito ako sa building na, sa baba. Nakakit ka ba? Hindi na siguro, nakakahiya na kay Governor nandito ako sa baba at eto nga, baka hindi na siguro. Doon na tayo doon sa kapihan, doon sa kabila. Okay. O sige, ito, basahin ko lang yung last few messages. Si Ryan Sally, good morning. Si Nido Espanyo Perez, good morning from District 2 ng Quezon City. Mabuhay ka, Senator Manny Pacquiao. Si Hernan Macariñas, good morning. Senator Francis Tolentino. Si good morning. Epifania Balanza, good morning, sir. At si Terry Castalia Harris, watching from Beijing. Si Edwin Apodaca, magandang morning po. Si Mels Lanking, at si Ana Pinka, magandang umaga. Si Resty Faduga, Sir Tol, and yung tanong ko lang po, yung shading ng botohan ngayon, dapat sabihin ng COMELEC ang tunay na gagawin bago magkaroon naman ng protest. Salamat po. Si Benji nagkaroon ng Tolweng nagkaroon ng isang event ng isang araw, Sabado, ang COMELEC selected clustered precinct sa buong Pilipinas kung saan pinakita nila yung voting machine at yung magiging proseso. Pero kakaunti lang yan. Halimbawa sa buong Bicol region, ang alam ko, yung municipality lang ng Buhi at lungsod ng Iriga sa Camarines Sur at merong ilan sa Pangasinan. So, hindi masyado napabalita yan, pero napakahalaga ng proseso ngayong Sabado na ganap. Ito naman si Benji Cariaga, kami dito sa Katarungan Village, Muntinlupa City, ay nanonood sa inyo. Magandang umaga po. Magandang umaga. Si Rita naman, good morning. OFW from Hong Kong. Si Marites Rom Ilustrisimo, good morning po, Senator. Si Del Cabasi Rojas, magandang umaga sa Pilipinas habang nagbubunyi ang Pinoy dito sa Las Vegas. Si Derek Cruz, magandang umaga po. Attorney Francis Tolentino, mabuhay po kayo. At syempre ito si Andrea Jong, Ohio, Guzamaiso, mga tol. Have a blessed week ahead. Sigurado sa Thursday, nandiyan na tayo. At dito na ako sa baba. Lumabas lang ulit ako tol at nakakahiya na umakyat dyan. Dahil late ako. So, magkita na lang tayo dito sa kapihan dati dito sa may baba, sa kabilang kanto, malapit dun sa Inaris Gym. Ako'y narito na ngayon. So, mga tol, pasensya na ulit, pero nasa paypayan ko lahat yung buong programa natin. At ito, napakahalagang araw po ngayon. May bisito ng Bangsamoro Organic Law at sana maging maayos yung buong araw at maganda yung resulta. Doon naman sa mga kababayan natin sa Mindanao na dinaanan ni Bagyong Amang. Sana wala masyadong pinsala. At napakarami pa mga events na mangyayari ngayon. Ladies na dun sa iba. Pagkatapos po ng mga fiesta at yung Santo Niño Festival. Ayan, so magpaalam na tayo, tol, kasi nandito na si Manang Aimee at hindi na natin mababasa lahat yung messages. Maraming salamat sa mga tumutok sa radyo at online. Maraming po si Secretary Francis Tolentino, kasama si Weng Hidalgo po. Bawi po kami sa Thursday para sa inyong messages. Maraming salamat po. God bless us all. Okay. God bless mga tol. Have a great week ahead. Tol! Tolentino Online. Kasama ang mga tol ng bayan, Secretary Francis Tolentino and Miss Weng Hidalgo.